Bakit kaya gustong pigilin ni Mangga ang EDSA? Alright? Comment lang po kayo ha, kahit hindi ko nababasa at least nakikita dyan. Alright. Bakit gustong pigilin ni Mangga ang EDSA? Si Mangga kasi ang nagbe-benefit sa pag-aaway-away ngayon ng mga vloggers. Lalo ako, isa ako sa kinukuyog ngayon ng kapwa natin Duterte vloggers. Bakit? Tuwang-tuwa si Mangga dyan. Kaya nga ang iniisip ng iba, itong mga umaaway sa aking vloggers, ay, di ba, galamay ni Mangga. Kasi bakit ako aawayin? Iisa lang naman ang goal natin. Gusto nating matapos itong kahibangan na ito, itong mga pambubudol na ito, itong mga nakawan na ito. Iisa ang gusto natin, bakit niyo ako kukuyugin? At ang solusyon namin sa EDSA ay EDSA. Kami mga nagtitipon-tipon dyan, iba't ibang grupo, ang solusyon namin para matapos na ang mga pagnanakaw sa pera natin, matapos na ang problema natin sa bumabalik na pagbaha ng droga at krimen, EDSA. Kung hindi EDSA ang solusyon nila, ano? Nung mga nang-aaway sa akin. Ang solusyon ba nila ay kuyugin or sugurin ang Malacanang? Delikado. Kasi ang sabi ni VP Sara, ang totoong laban nasa Malacanang. Totoo naman yun. Pero delikado. Isipin nyo kung susugod ang Malacanang ay fortress. Alright? Fortress ang Malacanang. Protektado ng mga ano ba to, ESG, executives, ano ba? PSG, right? PSG, iba na tawag kasi Presidential Security Group. Oh, fortress yan, trabaho ng mga PSG na protektahan ang nakatira dyan. Hindi tayo pwedeng sumugod dyan, and then kuyugin yung mga buhaya at ahas, and then iransak ang laman ng palasyo. Even PRRD nagsasabi, huwag tayong pumunta dyan. Huwag nating gayahin yung nangyari noong 1986 na pinasok ang Malacanang at ninakaw ang lahat ng laman, ang daming mga valuable na bagay diyan, 'di ba? Mga antiques, ganun, mga regalo sa mga presidente, memorabilia, lahat-lahat nandiyan. Hindi pwedeng, kung gusto nila, mag-rally sila sa labas ng Malacanang, sige, mag-rally sila. Ngayon, meron din nagpo-propose ng Luneta. Eh di dapat sinimulan na nila. Kasi kami sa EDSA, nasimulan na namin. Pero mga ate at kuya, bakit ba si Mangga ay ayaw na ayaw niya at gagawa niya ng paraan hanggang nagkakagulo na nga ang mga Duterte supporters? Tuwang-tuwa yan. May chismisan kasi sa umpukan ng mga DDS supporters na nag-o-observe lang sa amin. Painom saglit. Nakarating sa akin ang chika na tinatrabaho talaga ni Mangga na magkagulo ang mga Duterte supporters. Nasaan ang chocolate ko? Kailangan ko ng mangunguya. Nasaan na? Ay, nawa na akong chocolate. Ay, dead man na nga, tuloy lang. Tinatrabaho kuno ni Mangga ang EDSA. Okay? So, kung naaalala nyo noon, si Mangga Echapwera naman nung kampanyahan kasi ang gusto ni babaeng ahas, ano sila, positive campaigning. Tama ba? Ngayon, para makakontribute si Mangga sa kampanya ng kanyang kapatid, nagkaroon siya ng mga palenlen series, 'di ba? Yung pang-aasar nila, mga maiikling video clips, 'di ba? Nagkaroon siya ng mga palenlen series. Kasama yung kanyang kaibigang director, nag-produce sila ng mga ganyan. Inasar nila ng 'di ba may manikang lenlen, mga ganon, 'di ba? So, ayun, ngayon naman, kasi nga etsapera siya sa palasyo, right? May tumatawag yan na kapitbahay. Dahil sa pera siya sa palasyo, gumagawa ng paraan si Mangga para protektahan ang kanyang kapatid. At ito ay huwag matuloy ang EDSA. Sa kung ano man yung paraan gagawin yan, kailangang hindi matuloy ang EDSA. Kaya napapansin nyo, nagkakagulo ngayon ang mga DDS vloggers, Duterte supporters, nagkakagulo na, nag-aaway-away na. Okay? Pero ako, hindi na ako makikipag-away kasi may totoo tayong kalaban. Ayan na, 3, 4 na yung kalaban natin. Dagdag nyo pa yung mga buhaya at mga kurakot ngayon na ayaw talaga nilang matapos ang 'di ba, ang pamumuno ni Ngiwi para tuloy ang kanilang pagkamkam. Pati kasi mga buhaya ngayong mga kongresista, mapipilayan din kapag si Ngiwi ay natapos ng maaga ang kanyang term. Ang nakakalungkot, may ibang mga Duterte supporters na sabi nila ang totoong laban daw ay sa 2028.
My God. Tama ba? May mga Duterte supporters na pag tinanong nyo, kailan kayo kikilos, ano ang plano nyo, ang sabi nila, sa 2028 pa raw ang totoong laban. So sa presidential elections. Naniniwala ba kayo doon? Ibig sabihin, 3 taon tayong maghihintay. 3 taon tayo maghihintay na mapaltan ang pusa, tuloy ang nakawan, araw-araw may nananakaw. Gusto natin yan? Araw-araw may nananakaw, mayat-maya may nananalo sa loto, titiisin natin ng 3 taon? Kaya pinagdududahan na natin yung ibang mga Duterte supporters. Baka mamaya, kasabwat na ni Mangga, tama? Si Mangga, hindi niya papayagang matuloy ang EDSA. Bakit? May history ang pamilya niya dyan. Okay? Mangga, meron akong panawagan sa'yo sa susunod kong vlog. Bukas na lang or mamaya, bahala na no, pag nakapagpahinga na ako. May panawagan din ako sa'yo, VP Sara, God willing na magtagumpay tayo sa EDSA. Okay? Marami tayong ipapanawagan kay VP Sara para mapigil na makabalik sa pwesto ang mga magnanakaw, pati yung mga kongresistang sobra rin kung magnakaw. Lahat ng magnanakaw, may papakiusap tayong lahat kay VP Sara sakaling magtagumpay ang EDSA. Sa tingin nyo ba si Mangga susuporta sa EDSA? Hindi. May trauma sila sa EDSA. Ang pamilya nila ay nasipa dahil sa EDSA. Hindi niya papayagang maulit yan. Gagawa at gagawa ng paraan yang tusong Mangga na yan, huwag lang matuloy ang EDSA. Kasi hodang may kasabwatin yan ng mga Duterte supporters. Alalahanin niyo, maraming pera ang pamilya niyan. Marami ring pera si Mangga. Ang angka nila, maraming pera. Napakarami nilang nakulimbat na hindi pa natin napabawi. Ikaw Mangga, ang kapatid mo, dapat binangon na yung pangalan nyo. Pagkakataon nyo na eh. Pero ang ginawa ng kapatid mo, mukhang ipinaubaya sa babaeng ahas ang pamuno. Kaya ngayon, ang lala-lala ng nakawan. Pero ikaw, wala kang ginagawa. Sinisira ng kapatid mo ang reputasyon nyo at baka nga maulit ang EDSA. Ikaw naman, sinayang mo ang pagkakaibigan mo sa mga Duterte. Kaya si Mangga ahas yan. Di ba? So, gagawan at ginagawan daw, sabi nung chismisan sa kanto ng mga Duterte supporters na naiparating sa akin, ginagawan ng paraan ni Mangga na huwag matuloy ang EDSA kasi hodang may mga i-recruits siya ng mga Duterte supporters. Okay? Hindi siya papayag na maulit ang kasaysayan laban sa kanilang pamilya. Dahil kapag nagtagumpay ang EDSA at nasipa ang kapatid niya, kaladkad ang pangalan niya sa kahihiyan. After all, hindi yung apelyedo ng asawa ni Mangga ang kanyang daladala. Ang apelyedong daladala niya ay apelyedo ng kanyang kapatid, apelyedo ng kanilang pamilya. Apelyedo ng kanyang tatay. Hindi yung apelyedo ng asawa niya. Kasi 'di ba binabangon talaga nila yung pangalan nila eh. So ginagawa ng paraan ni Mangga na huwag matuloy ang EDSA. Ang nakakalungkot, mukhang marami siyang na-recruit. Talagang ang pera ay nakakasilaw. Kaya naririnig niyo yung mga double agent. Baka yan yun. Okay? Hindi ko lang i-reveal ang lahat sa ngayon kasi baka ma-preempt. Pero mukhang may katotohanan ang issue ng double agents. Duterte supporters ko no, pero supporter din ni Mangga. Kaya hindi nila mabati ko si Mangga. Kaya obserbahan nyo yung mga yan. Ako yaw-yaw na ako ng yaw-yaw against Mangga dito noon pa, nung natauhan ako. Dati na-appreciate ko si Mangga. Pinopromote ko pa nga yung movie ng pamilya niya. 'Di ba? Yung ginawang movie after manalo yung kanyang kapatid. Pero unti-unti kong na-realize, salamat din kay Binibining Maharlika, na ahas pala yan. And sa tingin ko mga ate at kuya, alam na mga Duterte na ahas yan. Pero tandaan nyo ang kasabihan, bring your friends, di ba? Bring your friends close and bring your enemies even closer. Sa tingin nyo hindi matatalino ang mga Duterte? Sa tingin nyo hindi nila alam kung sino ang kaaway? Kung tayo nga na nag-oobserba from afar, alam nating kaaway si Mangga. Imposibleng hindi alam yan ng mag-ama. Anyway, hindi natin alam, baka si VP Sara ay hindi aware. Pero sa mga nag-oobserba sa malayo, katulad sa umpukan kanina na narinig ko at naiparating din sa akin,
Kaaway yan. Hindi niya papayagang matuloy ang EDSA at gumagawa siya ng paraan bukod kay Liza Tanas, bukod kay Kuting at bukod kay Tampi. Even ang mga buwaya sa Congress, even ang mga kalaban nating mga politiko, gumagawa ng paraan para huwag yang matuloy. Kasi alam rin nila na dyan papunta. Sabi ko nga sa inyo, hindi nila ako tatargetin kung hindi importante ang EDSA. Ang liit-liit kong vlogger. Tina-target nila ako. Ang sinasabi ko rin sa inyo, iitsapwera man ako ng mga tao sa EDSA at hindi, pumunta man ako sa EDSA at hindi, matutuloy yan. Isa lang akong vlogger. May iba, ang daming vloggers na pumupunta dyan, lalo kapag dumagsa ang tao. Kaya ituloy nyo yan. Magurgur man ako, maipakulong man ako ng quad ko, masampahan man ako ng kaso at maipakulong, ituloy nyo yan. Napakaliit kong vlogger. For sure, may mga pupunta dyang malalaking tao. Malay nyo, eventually, pumunta dyan si Senator Bato, si Senator Bongo, at kung sino. Malay nyo, balang araw pumunta dyan si Pangulong Duterte. Sino lang baga naman ako para targetin nyo, mangga? Ang liit kong vlogger, pero bakit nyo ko tinatrabaho? Dahil gusto nga nilang huwag matuloy yan. Isa ako sa maingay, si Channel 167, si Sir JM, may mga banta na ang buhay, ako na ang susunod nilang project. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ang daming kumukuyog sa akin at palalabasing peke akong Duterte supporter. So, ano sa tingin nyo ang gagawin ni Mangga? I-promote ang EDSA o pigilin ang paglaki ng tao dyan? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.